ngayon, bibili tayo ng cat food para sa tatlo nating chikiting. And by the way, gamit nating mic ngayon is Sony ECM. Ipa-flash ko lang sa screen. Naka-audio gain tayo na -8 sa DJI Osmo Action 4 para hindi masyadong sabog yung voice kapag naka-record. Kasi na-try ko na yan nang walang adjustment sa audio gain. Oh no! Sakit sa tenga. Ganda ng panahon ngayon, Lods, ha? Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can let up. They not tired of me never. Give me a shot and I oof. Ayan. For today's vlog, i-review natin tong si Night Fury. Kung ano yung mga in-upgrades ko sa kanya, ganon. So ayun, hahanap tayo ng lugar kung saan magre-review. Ano tayo ng safe place dito. Ayun, mukhang doon, okay doon. Doon na lang tayo. Eh, medyo makulimlim dito banda. Ayun, okay, sakto to. So ayun, i-review natin si Night Fury. Nakahanap tayo ng pwesto dito sa Marine Bacoor. Ayan, bali i-review natin kung ano yung mga in-upgrades natin kay Night Fury. Ayan. Ayan, pakita ko na si Night Fury. Ayan, si Night Fury pala, guys. Ayan, 360 view muna natin bago natin i-review isa-isa yung mga in-upgrades ko. So ayun, guys, wag na natin patagalin. Simulan na natin sa shock. So ayun, guys, yung pinili pala nating shock para kay Night Fury is yung DTG Plus ng YSS. Dati kasi akong naka G-Series na YSS dun sa NMAX version 1 ko. Maganda rin naman yung play niya. So sabi kasi sa review, sinearch ko, nagtatagas daw yung baso, no, na yun yung nagiging issue. 2 to 3 years. Eh magkano daw ang pagpapaayos doon sa kada baso? 2K to 1K to 2K daw eh. Hindi ko lang sure pero nabasa ko. Tapos ayun, guys, ang next natin is yung Mud Flap. Ayan, High Deso yung napili natin na brand. Mahaba yan, guys. Kaya yun yung napili ko kaysa dun sa rear fender extension ng pang Aerox yun eh. Pero pwede rin yun dito. Bas pang ano siya, Yamaha din yung brand niya, guys. Yamaha na rear fender extension. Ang issue naman dun, guys, pag sobrang matagtag o kaya bumababa to, kunyari nalulubak, yung rear fender na yun na sumasabit dito sa U-box na to. So nababasag yun pag sobrang gumanon yung upuan. Kaya pinili ko tong Mud Flap na mahaba kasi same purpose lang naman sila ng rear fender extension eh, para hindi maputikan yung dito. Kaya hindi na ako naglagay ng ganun kasi may possibility rin na sumabit dito sa spring. Nakagasgasan din kasi yun, baka magasgasan. Kaya hindi ko na pinili yun. Okay, next naman tayo, guys. Ito naman, itong pipe. Bali stock pipe lang pala to, guys, pero pinakalkal ko yan. Tapos yung tunog niyan parang pang JBT. Ayan. Testing natin, guys. Sound check natin. Ayan. Kung napapansin niyo, parang ang bassy niya, 'di ba? Ang bassy niya pakinggan. Hindi masyadong masakit sa tenga, tsaka hindi takaw huli. Ayan, guys, oh. Ang
angas pa ng dating. Ratlock pala yung itsura na ito, guys. Yan, dito ko lang yan din pinagawa sa Imus. Pulido rin naman yung pagkakagawa. Ayan. Tsaka naka-top coat yan para hindi kalawangin agad. Yan, patayin na natin, guys. Tapos, ang next nating in-upgrade is yung mga CNC bolts niyan. Ayan, CNC lahat yan, 100%. Ayan, CNC. Bali, ano pala yan, guys? Halo yan ng dalawang brand. SC Siam, tsaka Heng. Pero usually, ang mga binili ko na bolts is Heng brand. Kasi, pwede siyang alin. Ayan, oh, pwede siyang i-alin. Yung SCCM kasi hindi pwede i-alin yan eh. Ayan. Dual purpose yun sa Heng. Tapos, ang next nating in-upgrade is yung Ariete. Yung Ariete na handle grip. Ayan. Waffle yung design yan para bagay sa CNC. Tapos, ang next nating in-upgrade is yung bar end ng SCCM. Ayan o. Tapos, ang next nating in-upgrade is yung RCB brake lever na S3 pang NMAX version 2. Ayan. Bale ito yung yung Heng na CNC. Yan, pwede siyang pwede siyang i-alin. Tapos ito hindi, yan SCCM yan. Yan, SCCM din. Yun, tapos ang next nating in-upgrade dito is yung mga bracket niya. Yan yung mga bracket niya. Stainless yan. Stainless windshield bracket na may tube para makabit natin tong Motowolf na clamp type, kasi mas gusto ko yung clamp type ng Motowolf eh, kaysa dun sa may kaysa yung nilalagay dito sa side mirror. Tapos ito namang stainless na top box bracket. Ayan, pulido yan, lods. Tapos ang gumawa pala nito si Aldrin Pacheco ng One Stop Garage. Ayan, shoutout sa'yo, grabe pulido yan oh. Ang kinis pa. Sumakto siya dun sa bracket ng windshield ko na stainless din. Kaya wala tayong paproblemahin sa kulawang. Tapos ang next ko na in-upgrade dito is yung Nemo R25 na side mirror. GMA Nemo, ewan ko ay nakalagay dito. GMA. Ayan. Kaya yun yung napili natin. Kasi maganda siya tignan. Maporma siya para sa akin tignan. Tsaka yung size pala nito, guys, is long. Naka long stem tayo, hindi tayo naka medium. Papakita ko sa inyo kung ano yung viewing angle niya. Ayan, guys. Ayan yung point of view niya. So mas maganda yung long sa akin kasi at least hindi ka nalilingon-lingon masyado. Hindi ka tulad ng kapag naka-stuck na side mirror ka, dudungaw ka pang ganyan. Eh dito, ganyan na lang yung viewing angle mo, di ba? Yung point of view mo mas maganda na. Titingin ka na lang dyan. Ayan. Tsaka mas okay yung long kaysa sa short tsaka medium kasi maikli yun eh. Yung medium parang nandito yun eh. Tapos yung short parang mas baba na masyado. Parang kapantay na itong handlebar. So ayun. Tsaka naglagay tayo ng top box. Ayan. Ang pinili natin na top box is Neura Raptor na 55 liters. Ayan, kaya yung pinili ko kasi sakto yung laki niya sa NMAX eh. Ang taba kasi nung NMAX. Tingnan nyo guys, ilalayo ko para makita nyo parang sakto nga lang talaga. Kasi pag nag 45 liters naman ako guys, parang masyadong maliit. Tsaka pag naglagay ako ng full face helmet dito, parang wala nang kakasya masyado. Kaya pag naglagay ako ng full face helmet, ayan, makakapagpalagay pa ako ng mga jacket. Tapos ng mga ang tawag doon, yung raincoat, ayan, malalagay ko din kahit may full face helmet. Kasi mas malawak siya compared dun sa 45 liters. Tsaka mas maporma siya, ayan. Neura Raptor na 55 liters. Tapos ang next na in-upgrade pala natin dito mga lods is yung yung mga carbon parts, ayan. Shoutout sa King Carbon Valenzuela. Ayan, sila yung gumawa niyan. Sobrang solido yan. Pulido yung pagkakagawa. Ayan. Pakita ko guys, ayan. Yung mga parts na yan, yung mga pinagpapalitan ko ng carbon. Ayan, pati yung taillight cover. Ayan.
Ayan, yung taillight cover, yung side vent, yan, pinalitan ng carbon. Tapos yung sa under seat, yan, tapos yung sa gas tank cover. Tapos dito, dibdib. Yan. Tapos yung sa may panel. Tapos nilagyan ko siya ng original Yamaha emblem. Kasi pag wala yun, parang ang pangit tignan, di ba? At least ngayon, mas gumanda kasi meron na siyang emblem. Yan. Tapos naglagay din tayo ng panel gauge protector. Para siyang screen protector. Para hindi siya ma-scratch. Yan. Parang smoke yung pinili natin para, syempre, may dating, di ba? Ayan. Bale, ito nga, nabanggit ko kanina. Ito yung Motowolf na cellphone holder na walang USB charging. Wala siyang cord dito. Kasi kadalasan kapag nagpapalagay ng ganun, binubutasan yan dito dito pinapadaan para i-wirings. Hindi ko na kailangan nun. Kasi meron naman ditong USB charging port bibili ka na lang ng adapter, yung pang kotse. Ayan dyan. Yan, napakita ko guys Ayan dyan. Ayan hindi ko naman kailangan nun, kaya meron ng ganito para hindi na rin magbutas dito. Diba, saktong-sakto. Tsaka maganda siya tignan kasi nasa harap mismo. So, ayun lang naman guys. Ay, meron pa pala. So, ayun guys, ang next nating in-upgrade dito is yung front fender extension. Ayan. Ang brand pala niyan guys is SEC. Yan, kaya napili ko yung SEC na brand kasi maganda yung fittings niya dito sa fender. Tsaka depende na lang yan sa maglalagay kung pulido, kasi sinasabi sa review hindi daw fit yung SEC brand na front fender extension hindi naman totoo yun. Tsaka depende yun sa maglalagay na mekaniko or kung sino man. Dapat ipantay lang para maganda. Tingnan mo sa akin, pantay yan lapat na lapat. Ayan. Tapos ang next naman natin na in-upgrade dito is yung crankshaft niya. Stock yan. Pinaripak ko yan kay AB Moto. Bale, may level kasi yun Level 3 ata yung pinagawa ko dito, level 2. Hindi ko alam yung tawag dun PM nyo na lang si AB Moto kung regarding dun sa mga level. Bale, pinalitan pala to ng linear spring kasi yung stock spring nito is progressive. Ang kinahibaan ng linear spring sa progressive spring is yung progressive spring, yun guys, parang pare-parehas yung gap niya, yung spaces niya, pero pagdating dun sa dulo, parang dikit-dikit na siya, parang ayun yung nagkukos ng parang matagtag siya. Basta pag naipit na yung spring, ayun, yung dito medyo matigas na. Tapos dun naman sa linear spring, pare-parehas yung gap ng ng spaces hanggang dulo. As in parehas lang lahat. Kaya mas maganda yung play. Ayun yung opinion ko Opinion ko lang naman yun. Kaya search nyo na lang sa Google yung kinaibahan ng linear spring tsaka sa progressive spring, which is yung stock na itong front shock. Ayun guys. Mga lods, hindi pa tapos yung upgrades natin dito kay Night Fury. May mga ipapalagay pa tayo dito. Pero ihintayin natin yung pag-uwi ng ating tropa, pagbaba ng barko sa September. Bali, ang papalagay natin dito is yung pass switch menu conversion. Ayun yung kapag nakapatay yung engine, menu switch siya. Ito. Pero passing light siya kapag naka-open yung engine. Ayun yung kagandahan doon. Para hindi na tayo magpalit ng aftermarket na switch. Kasi mas matibay talaga pag urig Ayun. Tapos, ang next nating ipapalagay dito is yung stainless na bracket pang Gold Runway. Ayan. Kay Aldrin Pacheco rin kung sino yung gumawa nung stainless top box bracket ko. So, dito ilalagay yung Gold Runway na X4. Tapos, dito sa T-Post yung Senlo na M5 Plus. O kaya sa baba ng GR. Basta hindi tama to. Ayun. So, ayun guys, ayun lang muna for today's vlog. Huwag niyong kalimutang i-like tong video at mag-subscribe. Ayan. Tsaka abang-abang lang kayo sa mga susunod kong videos with Night Fury. Ayun, maraming salamat sa inyo guys. See you on the next vlog. Peace out.